Kilalanin ng buong pagkatao ni Anthony Jennings at paano siya sumikat. Laman ng entertainment news ngayon ang aktor na si Anthony Jennings dahil sa pagsisiwalat ng kanyang ex-girlfriend of 7 years na si Jam Villanueva nang di umano'y panloloko nito habang nasa relasyon pa silang dalawa. Pinag-uusapan nga ng mga netizens ang mga inilabas na resibo ni Jam na magpapatunay na mayroong namagitan kay Anthony at sa ka-love team nito na si Maris Racal. Sinabi ni Jam na ginawa lamang niya iyon para ipaglaban ang kanyang sarili laban sa mga mapanirang tao na patuloy na nambabash sa kanya at sa mga mahal niya sa buhay, kabilang na dito ang kanyang pamilya. Marami ang nangyari noong mismong araw na inilabas niya ang screenshots ng private convo ni na Anthony at Maris. Kaya naman ang Maton Love Team ay naging news highlight bago matapos ang taong 2024. Pero sino nga ba si Anthony Jennings sa tunay na buhay? At paano siya nagsimulang makilala sa mundo ng showbiz? Ipinanganak si Anthony Michael Jennings sa kanyang British father at Filipino mother noong November 1, 2000. Lumaki siya sa barangay Mambugsay, Kawayan Negros Occidental, kasama ang kanyang mga lolo't lola. Mayroon din siyang 2 kapatid. Natanong naman siya noon kung ano ang kanyang favorite childhood memory. Sinabi niyang hindi niya malilimutan ang paglalaro niya sa beach at ang pangingisda kasama ang kanyang lolo. Ito rin kasi ang main source of income ng kanyang lolo. Inilarawan naman niya ang kanyang childhood years na madalas nagpapalipat-lipat ng bahay dahil sa kinaharap nilang financial problem. Pero naintindihan niya ang mga pangyayari sa kanilang buhay. Siya rin ang tumayong breadwinner ng kanilang pamilya. Wala naman akong sinisisi sa parents ko. Alam ko namang lahat ng ginawa nila para din naman sa amin. Dumating lang talaga na malas lang talaga kami. Minsan kinakapos ng ganon. Wala nang pambayad sa upa, so lilipat na naman kami. Bagamat challenging, ine-enjoy niya ang pagiging breadwinner dahil ginagawa niya ito para sa mga taong mahal niya, lalo na sa kanyang mga kapatid na sobra niyang close. Bonding time nga nila ay ang paglalaro ng basketball at video games. Dahil din sa problemang pinansyal, inamin niya na grade 2 lamang ang kanyang natapos sa pag-aaral at hindi na natutong magbasa o magsulat ng maaga. Isa naman ito sa mga bagay na kanyang pinagsisihan, lalo na noong siya ay lumalaki at nagkakaisip. Hindi ako nag-aral, hindi ako marunong magbasa, hindi talaga ako marunong magsulat. Ang kwento tungkol dito ay naibahagi ni Anthony sa isang episode ng online program na Boys After Dark ng Rise Artist Studio. Habang sinisimulan ang paglalahad ng kanyang kwento sa buhay, hindi napigilan ni Anthony ang maiyak sa pag-alala sa kanyang nakaraan, lalo na noong kabataan niya. Aniya, ako ang biggest regret in life ko, pero at the same time hindi ko naman siya sobrang kasalanan. Hindi ako nag-aral talaga. High school wala. Elementary lang. Hindi ako marunong magsulat. Wala akong masyadong alam. Pumunta ako ng ABS-CBN. Hindi ako marunong magsulat. Ako pa yung nagturo sa sarili kong magbasa. Yung pagbabasa kasi natutunan ko na lang siya in the long run. Tsaka pagsusulat, parang kusa na lang. Ang lahat ng ito ay dahil naging tutok siya sa obligasyon at responsibilidad niya bilang breadwinner ng pamilya. Pero hindi niya hinayaan na matulad din sa kanya ang kanyang mga kapatid. Kaya naman minabuti niyang pag-aralin ang mga ito. Giit niya, napag-aral ko naman yung mga kapatid ko. Kasi syempre ayoko naman na matulad sila sa akin. Pero isa pa rin sa mga pangarap ni Anthony, ang makabalik sa pag-aaral kapag natapos na niya lahat ng kailangan niyang gawin para sa mga mahal sa buhay. Sana nakapag-aral ako, pero hindi ako nabigyan ng opportunity. Kasi at a young age, nag-start na akong mag-work na kung ano-ano ang ginagawa ko sa buhay ko. Pero alam ko, nasa top of mind ko pa rin ang mag-aral ako after everything. After ng kahit anong mangyari. Nagsimula naman si Anthony bilang isang dance trainee bago siya ipinakilala sa commercial modeling ng isang talent scout. Matapos iyon ay nag-reach out ang Star Magic sa kanya matapos mapanood ang isa sa mga commercials niya. Taong 2019 nang maging parte si Anthony ng Star Magic sa ilalim ng Rise Artist Studio, ang bagong talent management arm ng ABS-CBN, kasama sina Bel Mariano at Jillian Vicencio. Pero inabot din siya ng ilang taon bago mapunta sa pool of talents ng Star Magic.
Maganda naman ang nasabi ni Direk Johnny Manahan o Mr. M sa pagpasok ni Anthony sa Star Magic noon. Si Anthony parang Lloydie yun eh. Hindi naman siya talagang gwapo. Compare John Lloyd and Piolo, di ba? Hindi naman talaga siya gwapo pero ang galing na artista. So ganun si Anthony Jennings. Bidang-bida nga siya ng co-founder ng Star Magic at isa sa mga tinitingalang head ng ABS-CBN Entertainment noong panahong iyon. Unang napanood si Anthony sa big screen sa pamamagitan ng pelikulang Hello, Love, Goodbye noong 2019 at gumanap bilang nakababatang kapatid ng karakter ni Alden Richards. Nakasama rin siya sa Love at First Stream directed by Cathy Garcia Sampana na entry noong 2021 Metro Manila Film Festival. Kasama niya rito sina Kauri Oinuma, Daniela Stranner at Jeremiah Lisbo. Ang kauna-unahan naman niyang serye na kinabilangan ay ang Liz Ken series na Make It With You noong 2020. Iyon nga lang ay nakansela ang palabas dahil sa mga COVID-19 restrictions. Pero kahit nakansela ang kanyang unang teleserye, maswerte pa rin si Anthony na nakasama sa Katniel series na The House Arrest of Us noong ding 2020. Napanood din siya sa kanyang unang action series na The Iron Heart. Ipinagpapasalamat naman ni Anthony ang mabigyan siya ng serye sa I1TFC na Taraji, kasama sina Daniela Stranner, Kauri Oinuma, JC Alcantara, Vivory at iba pa. Nabigyan daw kasi siya ng maayos na pagkakaibigan na nasasabihan niya ng problema. Gumanap siya bilang si Rocky ng Team Wise na ibinigay ang lahat ng kanyang makakaya para mahalin at hangaan ng mga viewers ang kanyang karakter. Nagpaalala naman sa kanyang pagkabata sa probinsya, ang naging location shoot at setup nila sa programa. Kaya naman naging very close sa kanyang puso ang Taraji dahil ipinaramdam sa kanya lalo na ng mga kasama niya na para lang siyang umuuwi sa kanyang tahanan. Ani Anthony, it's like home. It's like going home. Pagkatapos ng ilang mga serye noon, dumating naman ang big break kay Anthony nang makast siya bilang support role sa Don Bell series na Can't Buy Me Love bilang si Snoop Manansala, ang may sense of humor at street smart best friend ni Bingo Mariano na ginagampanan ni Donnie Pangilinan. Nakapareha niya si Maris Racal na gumanap bilang si Irene at mula noon ay tinangkilik na rin sila ng mga manonood. Dito na nagsunod-sunod ang pagdating ng mga endorsements at iba pang projects kay Anthony. Ngayon nga ay nakalinya ang mga proyekto niyang naghihintay na lamang na maipalabas. Andyan ang MMFF entry ng Star Cinema at the first idea company na And the Breadwinner Is ni Vice Ganda na mapapanood sa December 25 at ang action drama seryeng pinagbibidahan ni Richard Gutierrez at Daniel Padilla na Incognito na ipalalabas naman sa January 2025. Inaabangan din ng mga fans ang unang pelikulang ginawa nila ni Maris bilang magka-love team directed by JP Laksamana. Natapos na ang kanilang shoot para rito noong October at excited na silang ipakita sa maraming tao ang kanilang pinaghirapang proyekto. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Send your thoughts in the comment section below.